Magandang araw mga kasambahay, lalakad-lakad lang muna ako dito at hila-hila ang wagon. At alam nyo ba kung saan ako pupunta? Pupunta ako sa sagingan, magtiba ako ng saging. Dahil yung pinuntahan ko nung nakaraang linggo ay medyo magulang na, kaya pwede na siguro. Kaya bibisitahin ko na at magdala na ako ng wagon dahil titibain ko na ito. Lalakad-lakad lang ako dito sa daan. Dito lang ito sa loob ng aming village at malapit lang. Siguro lalakad lang ako ng 5 to 6 minutes dahil malapit lang. At habang ako'y naglalakad ay may nakuhaan akong video ng ibon na mga lumilipad. Ayan, ang ganda. Ang ganda kasi ng panahon dito. Hindi mainit, hindi rin umuulan, makulimlim. 5:30 na kasi ng hapon, kaya maganda na ang panahon at super lilim na at maaliwalas ang paligid dahil marami itong mga halaman, maganda ang madadaanan, mayroon din itong mga puno ng kahoy na pakunti-kunti at mayroon mga halaman na marami at mga magaganda. O, diba? Tama nga ang kasabihan, pag mayroon kang itinanim, mayroon ka din maha-harvest. Kaya ngayon, mag-harvest na ako ng saging. Masarap ang saging. Libre na naman kami nito ng saging. Ang saging ay maganda panhimagas, pwedeng pang-almusal, pwedeng panhimagas. Ang saging na titibain ko ay masarap pag nahinog, hindi saba, pero hindi ko alam kung ano sa Tagalog yung saging na to. Basta masarap siya pag hinog. Hindi siya gaanong dilaw ang balat pag nahinog. Mayroon na akong wagon, kaya ako nagdala ng wagon dahil mabigat ito at malaking buweg ang aking titibain. O, diba? Diskarte lang talaga ang kailangan natin mga babae o pangkaya rin natin ang gawaing lalaki. O, diba? Walang mabigat, pagdahan-dahan, diskarte natin, hihilain lamang natin sa wagon. At malapit na ako dito sa puno ng aming sagingan. Maliit lang ang puno ng saging, pero malaki ito ang buweg. Ayan, nandito na ako at isampa ko na ang aking wagon na hila-hila. At anong diskarte ko para makuha ang saging dahil abot ko lang ito, maliit lang kasi ang puno. Pero anong diskarte ni Amy para makuha ang saging at hindi bumagsak sa lupa dahil hindi naman kasi ito kaya ng isang kamay lang. Kaya ayan, tinapat ko na ang wagon sa saging para pag naputol ay hindi siya gaanong babagsak. At ayan, nagpakampi ako sa aking tuhod at ipinatong ko ang saging bago ko ito putulin upang hindi bumagsak. Ayan, kayang-kaya kong buhatin ang isang buweg na saging. O, diba? Marami din akong lakas na naiipon. Kaya ganun talaga, pag sanay ka sa bukid, lahat kaya mo. Ayan, kaya mong magtanim, kaya mo rin mag-harvest. Medyo madamo na dito sa aming taniman dahil hindi na ako nakapunta dito para magtatanim-tanim. Maulan pa kasi, kadalasan kasi umuulan pa sa hapon. Mga sa susunod ay magtatanim na naman kami dito at hihilain ko na ang aking wagon at dahil nakalagay na ang saging. O, diba? Ang ganda. At siyempre, ihinto ko muna ang aking wagon at babalikan ko yung puno ng saging dahil ipapakita ko sa inyo na mayroon na naman kasunod na saging. O, diba? Katitiba lang. Pero yung isang puno, yan lang, maliit lang ang puno niya. Pero yung isang puno, mayroon na naman mahabang bunga. At mayroon pang puso sa dulo. Kaya medyo matagal-tagal pa bago ito mahinog. At nandito na ang aking wagon at kukunin ko muna yung iba kasi bumiak yung ibang saging. Ayan, bumiak yung gitna, tapos nahinog na siya sa gilid.
Kaya kailangan kong pitasin at ibibigay ko na lang sa ibon yung iba, pero ito ay pwede pa. Kaya pwede nang tikman at pwede nang kainin dahil yung iba nga ay hinog na. Yung iba kinain na ng ibon. Okay lang yan. At least nakatikim din ang ibon ng aming saging. O, di ba? Malalaking saging. Ano sa inyo ang saging na ito? Anong tawag sa inyo, sa lugar nyo itong saging na ito? Sa amin ay istampilko. Hindi ko alam kung ano ito sa Tagalog na saging. Basta kay saging, masarap ang saging panhimagas. At hihilain ko na dahil pauwi na ako at hila-hila si Wagon. Ganon talaga pag mabigat, nagpapakampi lagi ako kay Wagon at mabilis ko lang ito ilakad at mabilis naman gumulong pag hinila. At dahil malapit na ako sa amin, nandito na ako. Maraming salamat sa inyong panunood. Bye!